magandang umaga po sa inyo lahat, sa mga nakikinig po. Welcome po kayo sa FCF Ministry. Ito po ay 15 minutes everyday morning devotion. Nag-start po ito ng 8 to 8:15 a.m. every Monday to Saturday po. At pag Sunday naman po ay gawain po ito ng mga kababaihan. Nagsisimula po sila ng 7 to 7:15 p.m. Ang ating pong topic ay nagkapatuloy po. Fix your eyes on Jesus, or ituon po natin ang ating isipan, ating paningin sa ating Panginoon. Ang ating pong subtopic, God is on your side. Ang Panginoon po ay ang katabi po natin. Yan. Ito po ay hinango po natin sa Nahum 1:7. Siguro bago po tayo patuloy, tayo po yung manalangin sa Panginoon. Yung po natin tayo manalangin sa Panginoon. Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat sa umaga pong ito. Tunay nga na napakabuti mong Diyos sa aming mga buhay. Sa kabila, Panginoon, ng mga sitwasyon sa aming pong buhay, kami po ay nakapagpapatuloy na makapagbahagi ng iyong salita sa pamamagitan po ng aming mga cellphone, Lord God. Thank you, Panginoon. Hindi po mahadlangan ang iyong gawain sa pamamagitan ng mga pandemic na ito. Patuloy na lalawig ang iyong mga salita sa pamamagitan po ng cellphone ito. I pray, Panginoon, sa mga kapatid na nakikinig at sa kanilang mga tahanan. Dalangin po namin, Panginoon, patuloy niyo po silang ingatan at gabayan. At patuloy pong inapaunawa sa kanila, Panginoon, ang mensahe na mapapakinggan po namin, matututunan po namin sa oras po ito. Maraming po salamat, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga pag-aaral. Sa pangalan po ni Jesus, we pray. Amen. Amen. Ang sabi po ng Nahum 1:7, sabi po niya rito, si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Mga nananalig sa kanya'y kanyang inaalagaan. Yan po, napakaganda po ng mensaheng ito. Ito pong mensaheng ito ng Nahum, ito po yung ang background po nito. Ang Diyos po ay napupuot sa bayan po ng Ninive. Dahil ang Diyos po ay makapangyarihang Diyos, ayaw po niya na may mga sumusuway sa Kanya. Galit po siya sa mga sumusuway sa Kanya. At inialagaan niya naman po ang mga sumusunod po sa Kanya. Yun po ang Diyos po natin. Ang Diyos po ay mapanibughuing Diyos. Ayaw po na meron po siyang kaagaw. Siya po ay galit dun po sa mga ganong pong tao. Kaya ang gusto niya po, siya lang po ang ating pong pupurihin at siya lang po ang ating sasambahin. Yun po ang background po nito, gagalit po siya sa bayang Ninive. At gusto niya pong uksain ng mga manyo po rito. Pero may mga, sa pamagitan po niyan, ang Diyos din po ay mapanibughuin at mapagmahal. Yan. Sa panahon po natin ngayon, tayo po ay dumadanas sa mga pagsubok sa buhay. Mga sitwasyon na sa paningin po natin ay parang hindi natin kakayanin. Halimbawa po, sa panahon po natin ngayon, marami po mga tao na walang trabaho. Maging po sa ibang bansa ay nakakaranas din po ng ganito. Wala pong trabaho. Isa ng trabaho, ilang araw na lang sa isang linggo. Kulang na kulang po ito sa ating pong budget sa araw-araw. Lalo kung meron po pong pinaaral. Kinakapos po tayo ng pang-budget sa araw-araw, sa pagkain, sa pamilya, pang-upa ng bahay, pang-bayad sa tubig, mga bills, pang-bayad sa kuryente, pagpapa-enroll sa mga estudyante natin na malapit na pong pag-aaral. Na tila parang babagsak na ang ating pong pag-asa, dala ng mga pag-iisip, dala ng mga damdamin po natin na nakita sa ating mga paligid, yung mga sitwasyon na nakita po natin, na mapanood po natin sa TV, talaga pong ang hirap pong tingnan. Kung minsan naiisip natin na parang tayo na lang nag-iisang humaharap sa pagsubok. Nararamdaman natin na parang wala tayong katulong. Natatakot tayo na baka natin kayanin ang mga sitwasyon ito sa ating buong buhay. Tulad na lamang po ng sitwasyon po natin ngayon, maging ako po ay minsan po tinatamaan po ako ng takot. Dahil ang trabaho po namin ngayon ay dati mahato ako sa overtime. Talaga naman pong inahabot po ako ng gabi. At kumikita po ako ng
Nakakaipon pa po ako sa aking kinikita. Pero ngayon po ay talaga naman pong halos wala na kaming overtime. Talaga yung aming pong budget ay talaga naman pong tight na tight po. Hindi na po ako nakakaipon. Talaga pong ang hirap po ng buhay ngayon. Kung hindi ka gagawa ng paraan para mabuhay, talaga pong mahihirapan po tayo. Kung aasa po tayo sa government, wala po tayong maasahan. Talagang tayo lang po ang talagang kikilos at salamat na lang po sa Panginoon. Meron po tayong Diyos na inaasahan. Sabi po sa salamat po tayo sa talata natin mong binabasa. Sabi po rin sa talata, si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Mga nananalig sa Kanya ay Kanyang inaalagaan. Napakaganda po ng mensahe ng Panginoon sa panahon daw po ng kaguluhan. Meron po tayong kanlungan na inaasahan. Siya po ay ating Panginoon. Amen? Bali, ito po yung pagkakataon, ito po yung panahon upang tayo po lumapit sa ating Panginoon. Kung nakikita po natin na tila parang guguho na ang mundo, dala ng mga pagsubok sa buhay, sabi po ng talata, ito po sabi po ng talata, siya po ang matibay na kanlungan sa gitna ng kaguluhan. Lumapit po tayo sa Diyos. Lumapit po tayo sa Kanya. Siya lamang po ang ating pag-asa. Siya po ang nakakaunawa sa ating mga damdamin. Nakakaunawa sa ating mga nararamdaman. Siya po ang ating Diyos, Ama. Nasa lugar po niya ay ligtas po tayo. Makakatayo po tayo sa gitna po ng ating mga pagsubok. Napakasarap po isipin. Sa ating pong sitwasyon po ngayon, meron po tayong Diyos na nasa tabi po natin. Nakakaunawa po ng damdamin po natin. Nakakaunawa po natin nararanasan. Kung tayo po titingin sa ating po sa paligid po natin, kung tayo po titingin sa ating kung tayo po ay sa ating mga damdamin, talagang babagsak po tayo. Pero pasalamat po tayo dahil meron po tayong Diyos na nag-aalaga po sa atin. Meron po tayong Diyos na patuloy na katabi po natin at patuloy na umaagapay po sa atin. Tandaan po natin, nakikita po tayo ng Diyos, naunawaan po niya tayo sa ating damdamin. Sabi nga niya, God is on your side. And He loves you. Mahal po niya tayo. Ibigay po natin ang ating buong pagtitiwala sa ating makapangyarihang Diyos. Kapag ito po ang ginawa natin, tayo po ay lalakas at magiging matatag na harapin ang mga challenges sa ating pong buhay. Napakasarap pong isipin, meron po tayong Diyos na sa kabila po natin mga naranasan ngayon, hindi po siya lumalayo sa atin. Hindi po siya malayo na distance. Andiyan po lang siya sa tabi natin at patuloy po tayong tinuturuan, patuloy niya po tayong ginagabayan at pinalalakas. Napakasarap po ng ganung Panginoon. Meron po tayong amang katulad niya. Kung aasa po tayo sa paligid natin, aasa po tayo sa government po natin, malamang umagsak po tayo. Pero pasalamat po tayo, meron po tayong Diyos Ama. Meron po tayong Diyos na nagkakalinga po sa atin. Meron po tayong napakabait na Diyos. Napakabuti niya. Ni minsan, hindi niya po tayo pinababayaan. Patuloy po tayong pinalalakas. Tandaan po natin, ang Diyos ay isang kanlungan para sa mga pagod na isipan. Isang muog para sa mga nalilito. Isang kanlungan para sa mga nawawala. Ang ating Diyos ay isang matibay na tore na maaari nating takbuhan kapag tayo natatakot at nasasaktan. Siya ang ating maaaring lapitan at maaasahan sa sitwasyon pong ganito. Siya po ang ating Diyos. Sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong alalahanin sa buhay sapagkat Siya
ang magmamalasakit sa inyo. Ibigay po natin ang lahat-lahat po sa Kanya. Ano man meron ka ngayon, ano mang sitwasyon meron ka ngayon, napapagod na ang iyong isipan sa kaiisip, sa mga gastusin sa araw-araw, pagod na ang iyong damdamin sa mga paghihirap na naranasan mo, pagod ka na sa mga pagsubok na kinakaharap mo ngayon sa buhay. Sabi po ng talata ng 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagkatiwala po ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin. Ang Diyos ang patuloy na magmamalasakit sa inyo. Napakaganda po ng Kanyang pangako sa atin. Kaya sa oras mo ito, nais mo, at ikaw ay nakakaranas ng ganitong mga suliranin sa iyong buhay, ibigay po natin sa ating Panginoon. Ibigay po natin sa Kanya. Wala po tayong kakayahan. Aminin po natin sa hindi. Wala po tayong kakayahang harapin ang mga ganitong pagsubok. Tanging sa Kanya lang po tayo aasa. Kaya may panyaya po ang Panginoon sa atin. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat. Ibigay po natin sa Kanya ang lahat. At pagmamalasakitan niya po tayo. Iingatan niya po tayo. God is on your side. Andyan po siya. Katulong po natin sa mga sitwasyong meron po tayo. Kaya sa oras na to, kapatid, kung ikaw po ay nakakaranas ng ganito, isa lamang po ang solusyon. Ibigay po natin, ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon ang ating mga suliranin, ang ating pong buhay sa Kanya, upang makaranas po tayo ng kapayapaan at ang pagtulong ng Panginoon sa atin ay patuloy na dumaloy. Kaya sa oras po ito, kapatid, kung ikaw po ay nagnanais na ibigay sa Panginoon ang lahat ng nasa iyo, niyayang kitang manalangin sa Panginoon. Ibigay po natin sa ating Panginoon ang buhay po natin sa Kanya. At magtiwala po tayo na tayo po tutulungan ng Panginoon. Kung sa oras po ito, nais mo na ibigay sa Panginoon ang buhay mo, tayo po ay mananalangin. Ako po ay mananalangin. Ahiin mo na ito pong panalangin ito ay para sa iyo. Sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, sa oras po ito, ako po ay patuloy na nananalig at nananampalataya sa iyo, Lord God, na ikaw ang Diyos na handang tumulong, handang magmalasakit sa amin sa sitwasyong meron po kami ngayon. Kami po ay pagod, ang aming isipan ay pagod na, ang aming po mga damdamin ay nahihirapan na. Hindi po namin alam kung sa kami kakapit, Panginoon. Pasalamat, Panginoon, meron kaming Diyos. Meron kaming Diyos na lalapitan, meron kaming Diyos na matibay na muog at sandigan ng aming pong pangangailangan at pananampalataya, O God. Panginoon, sa oras po ito, binubuksan po ang aking puso. Pumasok ka at patuloy ka maghari sa aking pong buhay. Ano man mga kasalanan meron ako, Panginoon, ako po'y nagkasala sa isipan, nagkasala sa aking mga pananalita, nagkasala sa aking mga aksyon, sa mga ginagawa. Ako po ay patuloy na humingi ng tawad at nalangin ko, Lord God, pagharian mo po ang aking pong buhay. At ikaw po ang patuloy na kumilos at patuloy na manguna upang ang lahat ng mga suliraning nasa aking pong buhay ay meron akong katuwang at katulong, Panginoon, na katulad mo, natutulong sa akin. Maraming salamat sa Lord God sa umaga po ito. Sa pangalan ni Jesus I pray. Amen. Kapatid, kung ikaw po ay sumunod sa aking panalangin, congratulations, dahil ninawala ko na ang Diyos po natin ay nakikinig. Siya po ay nandito lang po sa ating tabi, nandito lang sa iyong puso. The moment na tinanggap mo siya sa iyong buhay, ang Panginoon po ay ikaw po ay makakaranas ng kapayapaan sa iyong buhay. Ano mang pagsubok meron ka ng Ama na tatawagan na handang tumulong sa iyo at sa akin. Sa umaga pong ito, maraming pong salamat at patuloy pong tinataas ang lahat ng ito. To God be the glory. See you